Apo siya ng mga sinaunang sekretong milyonaryo noong unang panahon. Hindi naging kilala ang kanilang pamilya dahil halos tagong baryo na ng probinsya ang pinagtayuan ng mansyon na sementado at may disenyo ng matibay na kahoy na mulabi. Ang sahig sa ibaba ay gawa sa laryo at marmol na iilan lang ay may kakayahang makapagpatayo gamit ang mamahaling bagay na iyon. Ang bubong ay yari sa kinarbang luwad at ang sahig sa ikalawang palapag ay yari sa matibay na kahoy na ipil. Nasa pang-apat na henerasyon na sinato na mga panahong iyon. Maraming mga dumaang trahedya sa kanilang pamilya dahil na rin sa maraming dayuhan na nagtangkang sakupin ang bansa. Noong panahon ng mga Hapon ay ginawa ng kanyang ninuno ng lagusan ng mansyon. Iyon ay ang taguan ng kanilang mga babaeng angkan. Salbahe ang mga ito at walang awa kung pumatay at manggahasa ng mga kababaihan. Kaya iyon ang solusyon upang hindi maabuso ng mga Hapon ang kanilang mga kababaihang angkan. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naging abandonado ang nasabing lagusan. Hindi na nagamit. Hanggang sa ito ay napasa kamay na ni Nato. Kung hindi pa niya nilinis ang buong mansyon, ay hindi niya alam na may lagusan pala ang lilim ng mansyon. Nang mag-asawa siya ay dito na niya ibinahay hanggang sa magkaroon sila ng anak. Palaging wala si Nato sa kanilang mansyon dahil abala sa kanyang trabaho. Kaya laging mag-isa ang kanyang asawa sa pag-aalaga ng kanilang anak. Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa loob ng mansyon. Bigla na lang niyang naramdaman ang panlalamig ng kanyang asawa sa kanya. "Umusog ka nga, Nato, ang init. Dikit ka pa ng dikit sa akin." Reklamo ng kanyang asawang si Clara. "Mahal naman, bakit ang init ng ulo mo ngayon? May problema? Nagkulang ba ako sa iyo?" "Hindi nga ba? Mabuti pa si Orion. May panahon na makipag-usap at tumulong sa pagbabantay ng anak ko. Ikaw, puro katrabaho. Wala na kaming halaga ng anak natin sa iyo." Biglang umigting ang tenga niya nang marinig ang pangalang Orion. Nagsiselo siya ng sobra. Ibig sabihin ay may ibang lalaking pumapasok sa kanyang bahay kapag wala siya at nasa trabaho. Sinakal niya ang sariling asawa. Dahil sa galit, nanginginig ang kanyang mga laman sa panggagalaite. Hindi niya matanggap na sa kabila ng paghihirap niya sa kanilang hasyenda, para mabigyan ng mabuting buhay ang kanyang magina, ay ganoon na lang ang igaganti nito sa kanya. "Sabihin mo, sinong Orion yan? Taga saan yan? Dahil pupugutin ko ang ulo niya." Galit na sigaw niya habang sakal ang asawa. "Ano ba, Nato? Nasasaktan ako." "Masasaktan ka talaga sa akin kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo." Paaniya. Napahilot siya sa kanyang sentido gamit ang kaliwang kamay. Nang bigla itong pumitik. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at bigla na lang siyang nanlamig sa katawan. "Sasabihin ko na andyan siya sa ilalim, sa lagusan ng mansyon." "Uwi ka nito." Bigla niya itong nabitawan. "Babaliw na ba ang asawa ko?" Tanong niya sa kanyang utak. Napahilot siyang muli sa kanyang sentido. Sa pagkakataong iyon ay biglang hinahalongkat ang kanyang sikmura, kaya tumakbo siya sa banyo. Naduduwal siya at tagaktak ang kanyang mga pawis. Bigla na lang iyong nangyari nang sakalin niya ang kanyang asawa. Sa utak niya ay baka nakarma siya sa kanyang asawa. Bumalik siya sa kinaroroonan nito at humingi ng paumanhin. Masama pa rin ang kanyang pakaramdam. Tansya niya ay mataas ang presyo ng kanyang dugo.
Inutusan niya ang kanyang asawa na kumuha ng tubig. Nanonuyot bigla ang kanyang lalamunan. Nang palapit na ito sa kanya bitbit ang isang basong tubig, ay tila may kasabay na ito at seryoso nitong kinakausap. Anong ginawa mo sa asawa ko, Orion? Dinig niyang tanong nito sa kung sinong hindi nakikita. Hindi man dapat ginawa sa asawa ko yun. Dinig pa rin niyang wika nito. Habang papalapit ito ay unti-unti siyang kinilabutan. Iba ang dating ng kilos ng kanyang asawa. Parang totoong may kausap ito. Tahimik nitong inaabot ang pitsil na may lamang tubig at baso. Hindi pa rin siya nito kinikibo. Mahal, Clara, patawarin mo ako kung nasaktan kita kanina. Nagsiselos lang ako. Aniya. Ngunit bigla na lang tila may sumakal sa kanya at nahihirapan siyang huminga. Orion, bitawan mo siya. Wala kang karapatan na saktan ang asawa ko. Saway ni Clara sa kung sino. Biglang nawala ang kung anong bagay na bumara sa kanyang lalamunan. Napatitig sa kanya nang may pag-aalala si Clara. Ilang sandali pa, biglang nagliparan ang mga antigong tibot na nakapatong sa ibabaw ng antigong lamesa. Pareho silang nagulat na mag-asawa. Hindi pa yon ang nangyari dahil biglang natumba ang mesa na kahit siya ay nahihirapang ilipat iyon ng mag-isa dahil sa sobrang bigat. Sa lakas ng pagbagsak ay nagising ang kanilang anak na kanina pa sana mahimbing ang tulog sa kuna nito. Lalapitan sana niya ito para kunin. Nang bigla na lang tila may humarang sa kanya. Nabuwal siya dahil nawala ng balanse. Ngunit sa isiping baka anak na naman niya ang mapahamak, ay hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang bumangon at patakbong nilapitan ng anak. Ngunit parang pinaglalaruan siya. Patuloy lang siyang humakbang ng mabilis. Ngunit hindi man lang siya naalis sa kanyang kinatatayuan. Nang tignan niya ang kinaroroonan ng kanilang anak, ay naroon na ang kanyang asawa. Bubuhatay na nito ang kanilang anak. Kaya napahinga na rin siya ng maluwag. Saka lang siya nakalakad ng normal, palapit sa kanyang mag-ina. Isa lang ang napagtanto niya sa pagkakataong iyan. May mahiwagang bumabalot sa mansyon na minana niya mula sa kanyang mga ninuno. Mahal, patawarin mo ako. Laging nasa ating hanap buhay na katuon ang aking atensyon. Pangako, babawi ako sa inyo ng ating anak. Pangako niya. Hindi ito kumibo at patuloy lang na hinihili ang kanilang anak. Niyakap niya ito mula sa likod. Hindi ito tumanggi. Ngunit wala rin itong reaksyon. Bigla na lang nag-iba ang pakikitungo sa kanya ng asawa. Hinayaan na lamang muna niya dahil sa isip niya ay malaki ang tampo ng asawa niya. Dahil sa pagkukulang niya ng atensyon para dito. Kaya naisip niyang magbakasyon muna. Iiwanan niya sa kanyang kanang kamay na si Mang Arturo ang kanyang asyenda. Mag-aani na sila ng mga bunga ng mangga na higit 5 hektarya. Hindi na lamang niya ito hihintayin pa. Ipapaubaya niya ito sa kanyang tauhan. Maasahan naman niya iyon noon pa. Pagkatapos siyang magpaalam kay Mang Arturo, ay agad siyang nag-impake ng kanilang mga gamit. Anong ginagawa mo, Nato? Aalis tayo sa bahay na ito? Dismayado si Nato sa naging reaksyon ni Clara. Sa tono ng pananalita nito ay nagpapahiwatig na ayaw nitong umalis. Hindi naman tayo aalis dito. Magbabakasyon lang tayo ng mga ilang buwan. Liwanag niya. Ngayon pa. Bakit? Anong ibig mong sabihin, Clara? Takang tanong niya. Hindi ito kumibo. Hindi na lang din niya pinilit pang magsalita ito. Pinagligpit na rin niya ito ng mga gamit nito at para sa bata. Hindi ito tumutol ngunit blanco ang ekspresyon ng mukha.
Tila hindi nito naramdaman ang kasabikan nang magbabanding silang buong pamilya. Iniisip na lamang niya na oras na makaalis na sila sa bahay at maikutan niya ito sa magagandang tanawin ng paligid ng kanilang pupuntahan ay mawawala na ang pagiging bugnuti nito. Mapapasaya na niya ito. Nang makita ni Clara ang isang napakaganda at tahimik na beach resort, ay biglang gumuhit ang matamis na ngiti sa mukha nito. Lihim na natuwa ang puso ni Nato nang makita ang kasiyahan sa mukha ng asawa. Sa mansyon, tuwing uuwi siya ay palaging mabigat ang mukha ng asawa. Hindi man lang niya iyon binigyan ng pansin dahil pagod rin siya sa buong araw na trabaho sa kanilang asyenda. Dito tayo, Clara. Mahal. Nakapagpa-reserve na ako ng kwarto sa hotel dito. 1 buwan tayong mamamalaga dito. Makabawi man lang ako sa iyo. Anya. Ngumiti lamang ito. Walang katagang lumalabas sa bibig. Ngunit ayos na iyon sa kanya. Naibalik niya ng paunti-unti ang dating matamis nitong ngiti. Sa unang araw ng kanilang bakasyon ay in-order niya ang pinakapaboritong pagkain nito. Tila ba isang anibersaryo iyon ng kanilang kasal. Doon ay narinig na niya sa bibig ng asawa ang pasasalamat nito sa kanya. Naku mahal, salamat ng sobra at kahit papaano ay nagawa mo ulit alalahanin ang masayang araw natin. Tuwang wika nito. Oo naman mahal ko. Mahal na mahal kita. Simula ngayon, lagi ko nang ibabalanse ang aking oras. Pangako niya. Muli na namang gumuhit ang lungkot sa mukha nito. Hindi niya alam, pero parang ang lalim ng kahulugan niyon para sa kanya. Kain na tayo mahal. Iyaya nito sa kanya. Oo mahal ko, sagot niya. Pagkatapos kumain ay nagsunbathing silang mag-asawa. Naiwan sa yaya ang kanilang anak. Sinadyang dalhin ni Nato ang yaya upang masigurong masolo niya kung paminsan-minsan ang kanyang asawa. Lagi niyang pinapaalala dito, gaano man siya kaabala lagi sa kanyang mga trabaho. Lahat ng iyon ay para sa kanila at sa mga anak pa nila sakaling masundan ang kanilang panganay. Unti-unti ay naging maaliwalas ang mukha ni Clara. Mas lalo niyang naintindihan at napagtanto na hindi balanse ang kanyang oras para sa mga ito. Halos wala na siyang oras sa pamilya dahil sa pagpapayaman. Ngunit ay unti-unti na niyang baguhin ang nakaugalian. Araw-araw na siyang maglalaan ng oras para sa kanyang mag-ina. Ramdam na niya ang muling paglapit ng puso at loob ng asawa. Matapos ang 1 buwan, ay balik na ulit sila sa lumang mansyon. Pagkarating nila sa bahay, ay naroon ang kanyang kanang kamay sa asyenda. Si Mang Arturo. Tila ba tinatakasan ng dugo nang makitang papasok sa loob ng bakuran ang kanilang van na kulay itim. Pagbaba ni Nato sa sasakyan, ay sinalubong agad siya nito. Seryoso ba ito? Hindi kayo nandito sa mansyon? Gulat na tanong nito. Sinabi ko naman sa iyo di ba Mang Art, 1 buwan kaming nakabakasyon. Paliwanag niya. Pero pinuntahan mo ako nung nakarang araw sa sakahan. Binilin mo pa nga na oras na maihatid na lahat ng pera na kita ng mangga ay ibibigay ko kaagad sa iyo. Ano? Paano ko hihilingin Mang Art? Hindi ako narito. Saksi silang lahat na kakauwi lang namin. May nilalang na kumopya sa iyong mukha. Buti na lang talaga na antalang pag-uwi nila Doña Catalina. Kaya hindi pa nila naiabot ang bayad. Wika nito. Nakahinga rin siya ng maluwag nang sabihin iyon ni Mang Arturo. Sino lang pala ang tao sa loob? Si Pasita lang ba mag-isa? Tanong muli nito. Kasama rin namin. Nasa loob ng van. Ha?
sabay turo sa ikalawang palapag sa may bintana. Sino ang dumungaw kanina sa bintana? Na tila ba may hinihintay? Akala ko nandito siya. Wika nito. Biglang naalala ni Nato ang nagngangalang Orion. Ito agad ang pinagdudahan niyang namamahay sa mansyon. Kaya walang ibang sumagi sa kanyang utak, kundi ang trabahador niyang si Lolo Miyok. Hindi ito bastang magsasaka lang, dahil isa rin itong albularyong antingero. Manong Arturo, pwede bang tawagin si Lolo Miyok? Papuntahin mo siya rito ngayon din. Utos ni Nato sa kanyang kanang kamay. Agad itong tumalima sakay sa kabayo nito. Pagkatapos ay dinala na niya ang kanyang mag-ina sa kanilang kwarto. Clara, mahal, sa kwarto lang kayo ng anak natin. Huwag kayong lalabas. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ang ating katulong. Bilin niya rito. Lumangaw ito kaya bumaba siya at hinintay ang nasabing albalaryo. Kailangang mapalayas ang engkanto sa kanilang tahanan bago pa nito tuloy ang masira ang pagsasama nilang mag-asawa. Ilang sandali lang ang kanyang paghihintay dahil dumating agad si Mang Arturo, dala ang matandang albalaryo. Nasa likod ito ni Mang Arturo, nakaangka sa kabayong dala nito. Mabuti at dumating kayo kaagad, Kuya Art. Anya. Nakasalubong ko lang din kasi itong si Lolo Miyok. Pupunta daw siya sa baryo. Magandang hapon po, Boss Nato. Bakit bigla mo akong pinatawag? May problema ba? Tanong ng matanda. Huli ka, Lolo Miyok, nang malaman mo kung ano ang hiwagang bumabalot sa mansyong ito. Tsaka, ikaw na lang din po ang gagawa ng paraan at solusyon upang hindi na kami muling gagambalain ng kung anumang elementong narito sa aming bahay. Naunawaan ng matanda kung ano ang kanyang ibig ipahiwatig. Kaya niyaya na sila nitong umakyat. Bitbit nito ang itim na labareta at tansyong medalyon na may nakaukit na mata sa gitna. Bago ito umakyat ng hagdan, ay umusal ito ng panalangin at salitang Latin upang proteksyon sa sarili laban sa maaring aatake na elemento. Pagkatapos gawin iyon ay diretso na silang umakyat sa taas. Sa bulwagan pa lang ng ikalawang palapag ay sinalubong na agad sila ng napakalakas at malamig na hangin. Alam ni Lolo Miyok na nasa paligid nila ang presensya ng elemento. Bakit parang ang tapang ng engkantong ito? Parang gusto pang lumaban. Kat alam namang hindi kaya ang kapangyarihan ng nasa taas. Lumayo ka na. Lisanin mo na ang mansyon na ito dahil hindi ka nararapat dito. Sigaw ni Lolo Miyok nang maramdaman nito ang presensya ng isang elemento. Bigla itong nagpakita sa kanila. Unti-unting naging pormang tao ang usok na lumalabas mula sa isang maliit na sewang ng lagusan pababa. Hayop, diyan ka pala sa lagusan na mamahay. Galit na wika ni Nato. Matagal niyo nang inabanto na ang bahay na ito. At kahit noon pa man, ay ito na ang naging tirahan ko. Kaya hindi niyo ako maaring palayasin sa lagusan na iyan. Lalo na ngayon, may punla na akong lalabas sa mga susunod na mga buwan. Wika nito. Walang may nakaintindi isa man sa kanila sa sinabi nito. Ngunit hindi pumayag si Lolo Miyok na mananatili ito sa mansyon. Kaya itinaboy nito iyon gamit ang makapangyarihang Latin. Nagwawala ito at gustong lumaban. Ngunit wala itong laban sa kapangyarihan ng matandang albularyo. Kaya unti-unti itong naglahong muli. Wala itong magawa kundi ang umalis ng sapilitan. Hindi mo dapat inangkin ang teritoryo na alam niyong pag-aari ng tao. Kung anong punong tinitirhan niyo ay pinuputol, nagagalit kayo at naghahasik ng lagim. Tapos kung kayo ang mang-angkin ng teritoryo, mamimilit kayo. Hindi pwede. Galit na wika ni Lolo Miyok.
Nilagyan na rin ito ng kung anong bagay ang lagusan upang hindi na makabalik roon ang elemento. Nagpapasalamat si Nato sa matanda. Wala nang may salot pa sa mansyon. Utusan na sana ni Nato ang katulong na magtimpla ng kape. Nang biglaan na lang itong sumigaw mula sa kwarto, kung saan naroon ang asawa at anak nito. "Bakit po, manang?" Gulat na tanong ni Nato. Maging ang albalaryo at si Mang Arturo ay nagulat din dahil sa tono ng boses nito. Boss, si Ma'am Clara. Sobrang taas ng lagnat, kaya nagdedeliryo. Nang marinig niya iyon, ay patakbo niyang pinuntahan ang asawa. Inabutan niya itong nakatirik ang mga mata at sobrang pula. Sobrang lakas nito na animoy sinaniba ng ibang elemento. "Kuya Arturo, Lulumiyok, tulungan niyo po ako," sigaw niya. Sobrang nataranta siya ng mga sandaling iyon. Unang beses niyang nakita ang asawa na nagaganoon. Pagkapasok ni Lolo Miyok sa pintuan pa lang, ay sumigaw na ang matanda ng malakas. Isa iyong pagsaway sa isang elementong tila may katigasan ng ulo. Inakala ni Lolo Miyok na lumisa na ito. Ngunit binalikan pala nito ang asawa ng amo. Pagkatapos siyang sawayin ito ay biglang kumalma si Clara. Nililigo ito sa pawis at umiiyak. "Naalala mo ang nangyari sa iyo, Clara?" tanong ni Nato. Umiling ito. Ang huling naalala ni Clara ay ang sapilitan itong dalhin ni Orion sa kung saan. Mabuti na lang at naabutan ito ng katulong at ito rin ang sumigaw nang makita itong naghihirap. Ngunit hindi nito pwedeng ikwento kay Nato ang tungkol kay Orion. Dahil tiyak na pagseselusan iyon ni Nato. Ngunit ang pinakalihim sa lahat ay noong minsang sumama ito sa mundo ng mga engkanto. At hindi doon nagtatapos ang kwento. Dahil may nangyari sa mga ito na walang kaalam-alam si Nato. At iyon ang pinakaingatan ni Clara na hindi mabunyag at makarating kay Nato. Ngunit sadyang walang usok na pwedeng makumkom o makimkim habang buhay. Dahil isang umaga ay bigla na lang lumabas ang katotohanan. "Anong nangyari sa iyo, Clara? Bakit kanina ko pa napapansin na pabalik-balik ka sa banyo at suka ng suka? Buntis ka ba?" tanong ni Nato. Ngunit biro lang niya iyon dahil alam niyang 3 araw pa lang buhat nang may mangyari sa kanila na wala siyang gamit na proteksyon. Umaasa naman talaga siyang mabuntis siyang muli ang asawa dahil gusto na rin niyang masundan ang kanilang nag-iisang anak. "May ipagtatapat ako sa iyo, Nato." Tila natatakot ang wika nito. "Bakit? Ano ba yon?" Kalmadong sagot niya. Hindi pa man ito nagsasalita, ay umiyak na kaagad ito. "Bakit nga?" tanong ni Nato. "Buntis ako at hindi ikaw ang ama." Tila biglang bumigat ang kanyang dibdib nang marinig iyon. Biglang nandilim ang kanyang paningin. Nilapitan niya ang asawang si Clara. Hindi na niya makontrol pa ang sarili. Nanlilisik ang kanyang mga mata na tila ba may sanib. Gigil na gigil siya at gustong sakalin muli ang asawa sa sobrang galit. "Sinong ama? Sino ang ama? Sino?" sigaw niya. Si Orion. Bitawan mo ang liig ko, Nato. Hindi ako makahinga." Nagmamakaawa ito ng sobra sa kanya. Umiiyak na rin ito, ngunit tila nawala siya sa kanyang katinoan sa mga sandaling iyon. Hindi niya matanggap na ang kanyang asawa ay magdadala ng sanggol. Ngunit hindi kanya. Hindi lang nakakadiri iyon, kundi isang kahihiyan ng angkan. Nabitawan niya ang leg ng asawa nang biglang kumidlat at kasunod niyon ay ang napakalakas na dagundong. Nang hindi mo malaman kung anong klaseng kulog.
Napahawak si Clara sa kanyang leeg habang umuubo. Masakit pa rin ito at hindi masisisi ni Clara si Nato. Dahil kahit sinong asawa, magiging ganoon ang reaksyon o mas magagalit pa kapag madiscover ang kalokohan ng asawa. Kahit pa sabihin ito, nung nagkulang si Nato sa atensyon na dapat ay nilalaan niya para sa asawa, ay hindi pa rin iyon sapat upang magloko o lukuhin ang asawa. 2 linggo na ang nakaraan, 2 linggo na rin na hindi natutulog si Nato sa kwarto nilang mag-asawa. Nasa kabilang kwarto siya, sa bakanting kwarto na katabi ng kanilang anam. Hindi pa rin matanggap sa kanyang puso ang mga pangyayari, kaya lagi siyang naglalasing sa gabi at nung minsan ay buong araw. Hindi na siya umaalis ng kwarto at ayaw na rin niyang kumain. Lagi siyang emosyonal at unang beses iyon sa kanyang buhay. Anong ginawa kong pagkakamali? Naging responsable naman ako. Ginawa ko ang lahat. Inabala ko ang sarili ko sa pagpapayaman para ibigay sa pamilya ko ang karangyaan. Pero bakit ganito? Anya sa sarili. Umiiyak. Miserable. Wala siyang ginawa kundi mahalin ang asawa. Kaya durog na durog siya sa pagtataksil nito. Ama na yan na ato. Lasing ka na. Saway sa kanya ni Clara. Hindi na ito makatiis. Nang makita siyang halos wala ng lakas dahil sa sobrang kalasingan. Ngunit lalo lang tumindi ang galit niya dito. Kahawakan sana niya ito. Ngunit mabilis niyang inilayo ang sarili. Huwag na huwag mo akong hawakan, Clara. Nandidiri ako sa iyo. Pwede ba? Huwag kang humarap sa akin. Ayaw kitang makita. Kung ganoon, lalayas na lang ako sa bahay na ito para matapos na iyang paghihirap mo. Kung hindi mo ko kayang patawarin, mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Para ano? Bigyan ng kahihiyan ang iyong sarili. Hindi ka na nahiya. Ayoko lang na makita kang miserable araw-araw. Nasasaktan rin ako na ito. Uwi ka nito. Biglang dumaloy ang luha sa mga mata nito. Nagsisisi man ito sa pagkakamali na hindi na nito maibalik pa ang lahat. Sirang-sira na ang tiwala ni Nato sa asawa. Huwag na huwag kang gagawa ng hakbang na ikakasira ng aking pangalan. Tumahimik ka dyan. Magtiis ka. Dahil nagtitiis din ako. Sigaw niya. Tahimik itong lumabas at bumalik sa kwarto nito. Hindi niya may paliwanag ang kanyang damdamin. Naawa siya ngunit nagagalit din. Ngunit hindi niya inasahan ang isa pang pangyayari na susubok sa kanyang pagiging lalaki. Mama, bakit ka nandito? Nato, malaki naman itong bahay mo, di ba? Bakit hindi mo paapahan ang isang kwarto sa baba? Total na sa taas naman kayong mag-asawa. Diyan man na lang si Teacher Avon patirahin. Magbabayad naman siya ng buwanang upa. Handa rin siyang magbigay ng paunang bayad. Uwi ka ng ina niyang sige ng Sonia. Paumanhin po, Ginoo. Isa akong teacher at nagtuturo dito sa bayan ninyo. Ang hirap maghanap ng ligtas na lugar. Tamang-tama at nagkasalubong kami ni Ginang Sonia, ang iyong ina. Dito niya ako narekomenda. Paliwanag ng dalaga. Ayaw na ni Nato ng maraming iniisip, kaya pumayag na agad siya. Para sa kanya ay hindi na nila kailangan pang pag-usapan ni Clara dahil bukod sa siya ang haligi ng tahanan, siya rin ang may-ari ng mansyong iyan. Kaya wala siyang dapat ipaliwanag sa asawa. Bukod doon ay unti-unti na ring pinalitan ng pagkamuhi ang pag-ibig niya sa kanyang asawa. Pagkatapos siyang ibigay ang lahat dito, nagpabuntis pa ito sa iba. Ang masakla pa ay hindi tao kundi engkanto. Manang, sinong babae ang nasa kwartong iyan? Bakit hindi ko alam ito? Nakang tanong naman ni Clara sa katulong. Ma'am, si Teacher Avon po daw, sabi ni Sir Nato.
Nangungupahan at nagtuturo sa baryo. Gabayan pa kasi, malayo dito sa atin. Paliwanag ng katulong. Ganoon ba? Tanging sagot ni Clara. Ngunit sa totoo ay mabigat ang loob nito nang makita ang dalaga. Pagkaramdam nito ay banta ito sa kanilang pagsasama. Lalo pa at unti-unting lumalayo si Nato sa kanyang mag-ina. Tila ba nandidiri siya ng sobra sa asawa. Ngunit dahil sa responsibilidad, kaya ayaw niyang paalisin si Clara kasama ang kanilang anak. Dahil sa presensya ni Avon ay biglang pumasok sa isip ni Clara na dapat ay suyuin na niya ang asawa. Kung kailangan na araw-araw siyang hihingi ng tawad, ay gagawin niya. Magkasama lang silang muli sa kwarto ng kanyang asawa. Kung ayaw mong bumalik sa kwarto natin, kami na lang ng anak natin ang lilipat dito sa kwartong ito. Saan ni Clara? Nahihibang ka na ba, Clara? Anong gusto mo? Magkasubukan? Huwag na huwag mo akong ginagalit dahil wala na akong pakialam pa sa'yo. Banta ni Nato sa asawa. Dahil ba kay Yvonne? Gusto mong gumanti sa kasalanang hindi ko naman kontrolado. Ilang beses ko bang ipaliwanag dapat sa iyo na to? Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ni Orion ng mga sandaling iyon. Kontrolado niya lahat, utak at emosyon ko. Nagsisisi na ako kung bakit pa ako nakipagkaibigan sa kanya. Kaya para mo ng awa, tama na. Sobrang durog na ako. Hindi madaling tanggapin ang ginawa mong pagloko, Clara. Kaya hindi rin ganun kadali ang patawarin ka. Pasalamat ka na lang at nilayo pa rin kita sa kahihiyan. Hindi kita pinalayas, kaya tama na ang dramang ito. Bumalik ka na doon sa kwarto mo. Mariin niyang wika dito. Wala itong magawa kundi ang talikuran siya. Umiiyak at halatang nasaktan ng sobra. Ngunit nasaktan din naman siya. Pareho lang silang nagdurusa. Mabigat at masakit pang kanyang dibdib. Hindi naman siya makatulog. Kaya naisipan niyang kumuha ng bote ng alak sa unang palapag ng bahay. Ngunit hindi niya inaasahang maabutan niya ang dalaga doon na umiinom ng alak mag-isa. Akala niya ay katulad ito ng asawa niyang si Clara na mahinhin. At kahit amuyin man lang ang alak, ay ayaw na ayaw nito. Kabaliktaran pala ito ni Clara. Boss Nato, hindi ka pa pala natutulog. Halika, inom tayo. Yaya nito. Teacher Avon, hindi ko naman lubos sa kalaing. Ang lakas mo palang uminom ng alak. Punan niya. Hindi na uso ang bait-baitan at Maria Clara sa akin, boss. Gaano ka man kabuti, maabusuhin ka pa rin. Anong ibig mong sabihin? Dati rin naman akong Maria Clara, boss. Dalagang Pilipina ko, no. Ngunit nang ahasin ng matalikong kaibigan ng aking nobyo, pinag-aralan ko na ring maging karingking. Bakit? Lalaki lang bang pwedeng magparami ng karelasyon kung sino-sinong babae? Abay, kaya rin namin iyang mga babae. Nagulat si Nato sa naging revelasyon ng dalaga. Napakabait nitong tignan sa personal. Yun pala ay may tinatago itong kademonyuhan. Nagumpisa siyang mabahala at kaumpisa lang ng hinala niya ay nagkatotoo agad. Binigyan siya ng isang kopeta ng hard wine ni Avon. Pinainom sa kanya ito at sa pilitang pinayarok. Tila na-hypnotismo rin siya at biglang naging sunod-sunuran sa utos ng dalaga. Nang maubos niya iyon, ay mabilis siya nitong hinila papasok sa kwartong pinapaupahan niya rito. Hindi niya nailayo ang sarili sa tugso. Nadala siya ng dalaga. At iyon ang umpisa ng unti-unting baglayo talaga ng loob niya sa kanyang asawa. Gabi-gabi ay palihim siyang pumapasok sa kwarto ng dalagang teacher. Unti-unti na siyang nababaliw dito. Hindi na niya iniisip kung ano ang kalalabasan ng pangyayaring iyon. Ang mahalaga ay natugunan ang panandaliang saya
nahanap ng kanyang katawan. Ngunit inaamin niyang kahit gaano man siya naging satisfy sa ginagawa nila ng teacher, ramdam pa rin niya ang malaking puwang sa kanyang puso. Hindi katulad noong unang mga taon ng pagsasama nila ni Clara. Bawat sandali ng kanilang pagsasama ay mahalaga at gusto nilang alalahanin lagi. Ngunit bakit dumating sila sa ganong punto? Pinaglalaroan sila ng tadhana at hindi niya alam kung kaya pa niyang ibalik ang dating pagtitinginan nilang dalawa. Habang patagal ng patagal, ay unti-unting naging mas malabo. Hanggang sa isang gabi, biglang nagising sa pagkauhaw ang kanyang asawang si Clara. Napagdesisyonan nitong bumaba para kumuha ng tubig. 6 na buwan na noon ang dinadalang sanggol sa tiyan. Ang anak ni Orion na isang engkanto. Ingat na ingat itong bumaba ng hagdan. Pag-iingat na rin sa dinadalang sanggol nito sa sinapupunan. Hindi inasahan ni Nato na sa gabing iyan ay mahuhuli siya ng asawa na naglalaro ng apoy kasama ang guro na nangungupahan sa kanilang pamamahay. Mga walang hiya kayo. Ang kapal ng mukha mo, Nato. Sinong kamuhay-muhay sa atin ngayon? Ikaw, Teacher Avon. Naturingan kang professional. Ngunit mas mababa ka pa pala kaysa sa isang prostitute. Kaya ba dito mo gustong mangupahan? Laano mo nang sirain ang aming pagsasama na mag-asawa? Hindi totoo yan. Noong unang mangupahan ako dito, hindi sumagi sa isip ko na maging magkarelasyon kami ng asawa mo. Bigla na lamang nahulog ang loob ko sa kanya. Bigla, parang bulok na prutas lang. Hindi mo na malayang marupok na ang kapit mo. Kaya hindi mo inasang mahulog ka na pala. Ganon ba yun, Teacher Avon? Tama na, Clara. Huwag kang magmalinis dahil hindi ka malinis. Saway ni Nato. Hayop kayo. Pagbabayaran niyo ito. Sisiguraduhin kong mawalan ka ng lisensya, Teacher Avon. Banta niya sa dalaga. Wag Ma'am Clara. Parang awa mo na. Gagawin ko ang lahat. Wag mo lang gawin ang bagay na ito. Wag mong siraan ang pangalan ko bilang isang guro. Ito na lang ang meron ako na pwede kong ipagmalaki. Pagmamakaawa ng guro. Tila naawa rin si Nato at naging alisto sa banta ng asawa sa kalaguyo niya. Kaya siya na mismo ang nagmakaawa dito. Clara, huwag mong gawin ang bagay na iyon. Handa akong gawin lahat ng hihilingin mo. Huwag mo lang gawin ang bagay na ito. Inrotektahan kita mula sa kahihiyan na ginawa mo. Kaya ngayon, asahan kong ganun din ang gagawin mo sa akin. Hiling ni Nato. Ano to? Nagkakabubuhan na ba tayo? Malayong-malayong sitwasyon mo sa sitwasyon ko na to. Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdadaanan ko sa mga araw na tinrato mo ako na parang multo sa bahay na ito. Hindi nakikita, hindi naririnig, hindi naramdaman. Husto na, tama na. Masyado na mabigat sa dibdib. Uwi ka nito at pagkatapos ay umakyat na sa kanilang kwarto. Natulala na lamang si Nato habang nakasunod ang tingin sa asawa. Nagsimula na siyang usigin ang kanyang konsyensya. Hindi niya alam kung paano paayusin ang lahat. Umakyat siya para sundan ng asawa. Hindi na siya nagpaalam pa sa dalaga na noon ay magulo na rin ang utak. Inumbinsin niya ang asawa na pareho na silang manahimik, ngunit hindi ito umimik. Hipo lamang nito ang umbok ng tiyan habang nakatingin sa kabilugan ng buwan sa nakabukas na bintana. Lubak, Clara, pakinggan mo ako. Isarado mo nga yung bintana. Baka may masamang hininga na biglang dumaan. Natatakot ka ba? Mas masama ka pa yata sa sinasabi mong nilalang. Hindi ko nagawang magloko, kundi ikaw ang nauna, Clara. Gantihan na to. Iyan ba ang gusto mo na to? Hindi na mapigil ni Clara
ang muling maging emosyonal. At sa tuwing umiiyak siya ay ibang hiwagang bumabalot sa buong bahay. Sa pagkakataong iyon ay ibang uri ng atake ng kalikasan. Akalain mong may bagyo sa sobrang lakas ng hangin na pumasok sa bintana. Basag lahat ng babasaging gamit na madadaanan at nagkabuwal-buwal ang mga gamit na mabibigat. Gaya ng tukador, aparador at kung ano-ano pa. Napahawak sa kanyang ulo si Nato. Tila ba binabare na iyon sa sobrang sakit. Unti-unti siyang gumagapang patungo sa kama upang makasandal sa headboard. Saktong pag-upo niya sa kama, nang biglang mas tumindi pa ang sakit. Sa sobrang sakit ay hindi niya iyon nakayanan. Nawalan siya ng malay at napahiga ng diretso sa kama. Tinignan lamang siya ni Clara. Tila nawalan na rin ito ng pakialam sa kanya. Pareho lang din naman sila. Dahil simula nung subukin sila ng tadhana, ay naging marupok sila. Malungkot na napatitig si Clara sa kanya. Alam nitong hindi lang doon magtatapos ang pagsubok na kakaharapin nila. At hindi alam ni Clara kung hanggang kailan nila kakayaning harapin lahat ng pagsubok na binabato sa kanila. Nilapitan ni Clara at hinaplo sa mukha ang asawa. Ngunit nabitawan niya ito nang biglang mapagtantong nagbabaga ito sa init. Agad siyang kumuha ng basang bimpo at pinunasan ito. Pagkatapos ay kumuha ng gamot para sa lagnat at pinainom ito. Nanginginig sa sobrang init ang buong katawan ni Nato. Kaya niyakap niya ito ng buong higpit upang maibsan ang ginaw na nararamdaman nito. Naiyak na lang siya nang maalala kung gaano ito katagal humiwalay ng tulog sa kanya. Daring-diri ito sa kanya dahil sa ginawang pagbuntis ng engkanto sa kanya. Kinasusuklaman din niya ang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Inabuso nito ang kanyang pagkababae. Ginamitan ng itim na kapangyarihan. Ginawa nito ang lahat upang mapaibig siya nito. At kung hindi pa sa bisa ng kapangyarihan ni Lolo Miyok, ay malamang umiibig pa rin siya dito dahil sa bisa ng itim na mahika na gamit nito. Alam niyang nasa paligid lang ito umaaligid, kaya biglang may malakas na kidlat kahit walang ulan. Ipo-ipo kahit maayos ang panahon. Ngunit hindi na ito makapasok pa ng mansyon nila dahil sa mga panangga at pantaboy ng elemento na nilagay ni Lolo Miyok sa bawat sulok ng mansyon. Nakatulog siyang yakap ang asawa. Kinabukasan ay nabulabog ang kanilang tulog nang marinig ang sigaw ng katulong. Si Clara ang unang napabalikwas ng bangon. Sumunod si Nato na hindi pa masyadong maayos ang pakaramdam. Napilitan itong bumangon upang malaman kung ano ang nakakakilabot na sigaw na iyon ng kanilang katulong. Mula sa kwarto kung saan tumutuloy si Teacher Avon, galing ang sigaw ng katulong. Kaya mabilis na pumasok si Clara roon. Nakabuntot pa rin si Nato sa kanya. Manang, bakit? Hindi niya na ituloy ang kanyang itatanong pa sana. Nang bumungad sa kanyang harapan ang nakabitay sa lubid na katawan ni Evan. Nagpatiwakal ito gamit ang lubid ng kalabaw. At mismong sa gitna ng kama nito ginawa yon. Nang makita ito ni Nato, ay patakbo nitong nilapitan ang nakabitay at wala ng buhay na dalaga. Napakalamig na ng katawan nito. Ibig sabihin ay kagabi pa nito ginawa ang pagpapatiwakal. Bakit mo ito nagawa, Avon? Umiiyak na tanong ni Nato. Kumirot ang dibdib ni Clara nang makita kung gaano nasaktan ang asawa sa ginawang pagwakas ng buhay ni Avon. Napagtanto niyang mahal na nga ng kanyang asawa ang dalagang guro. Biglang umagos ang kanyang luha nang hindi niya namalayan. Ngunit nang maramdaman niya, ay agad din niyang pinahin. Nakita niya ang sulat sa paanan ng dalaga, kaya agad niya itong pinulat. Tama ang kanyang hinala. Suicidal notes iyon na binili ni Yvonne para kay Nato. Agad niya itong binasa kahit nakatunghay sa kanyang asawa.
Tila wala rin itong balak na agawin sa kanya ang bagay na iyan. Mahal kong Nato, alam ko na mali ang umibig sa kagaya mong nakatali na sa iba. Wala naman akong balak noon na totohanin ang sa pagitan natin dahil alam ko, iyan din ang nasa isip mo. Ngunit aaminin kong, sa tagal na nating ginagawa ang bagay na gawain lamang ng mag-asawa, nahulog ng gusto ang puso ko sa iyo. Ngunit hindi ko inasahan na mahuhuli tayo ng asawa mo. Hindi pa man kita tuluyang naagaw ka sa kanya. Isang kahihiyan para sa akin, ang isuplong sa otoridad at mawala ng lisensya bilang guro. Kaya bago pa mangyari iyon, wawakasan ko na ang aking buhay. Dahil oras na bubunyag sa marami ang tungkol sa atin, unang uusog sa akin ang butihin mong ina. Hindi ko kakayanin, kaya paalam na lamang aking mahal. Ihingi mo ko ng tawad kay Clara. Alam kong mali ngunit kasalanan ko kung ikaw ang napili ng aking puso. Nagmamahal, Evon. Hindi malaman ni Clara kung ano ang maging reaksyon. Hindi naman yata siya dapat makonsensya. Ngunit bakit pakaramdam niya ay siya ang naging hadlang sa pagmamahala ng dalawang nasa kanyang harapan. Inabot niya kay Nato ang sulat upang mabasa nito ang laman niyan. Kuyom ang mga kamay nito. Pinilit ang huwag maiyak. Dinukot nito ang 5110 na Nokia cellphone para matawagan ng ina. Pinaalam nito ang nangyari kaya nagmadali itong pumunta. Halos magkasabay lang ito at ang mga pulisya. Anong sabi mo? Anong nangyari kay Evon, anak? Nung nito kay Nato. Inaabot ni Nato ang sulat sa kanyang ina. Hindi pa man nabasa ni Ginang Sonia. Ang sulat ay nanginginig na ang mga kamay nito. Natutup nito ang bibig ng mapagtanto kung ano ang nangyari. Patakbo ito sa kwarto kung saan tumutuloy ang dalaga. Ngunit tanging lubid na lang ang naabutan nitong nakakabit sa bubong. Mukhang naniniwala na ako sa kwento ni Lola Amazona noon. Ang mansyon na ito ay isinumpa. Sino mang mag-asawang tumira sa mansyon na ito ay hindi magiging maayos ang pagsasama at uulanin ng trahedya. 5 babae na siyang nagpatiwakal sa kwartong iyan. Kinikalabot ang kwento na Ginang Sonia. Kwento nito kung paano nangyaring isinumpa ang bahay na bato. Panahon pa ng kaguluhan. Pasipiko, huwag mong gawin sa akin ang bagay na ito. Nangako ka sa akin na ako lang ang mamahalin mo. Umiiyak noon at nagmamakaaw ang hiling ni Matilda sa kasintahan. Ipagpapatawad mo, Matilda. Wala akong magawa. Dahil papatayin nila ang aking mga magulang. Sakaling hindi ko tutuparin ang kasunduan sa pagitan ng aming pamilya at ng pamilya ni Amelita. Ako ang magiging daan para matubos ang utang ng pamilya namin mula sa mayamang pamilya ni Amelita. Maliwanag ni Pacifico sa nobya. Ano ako? Tayo? Buntis ako, Pacifico. Hindi mo man lang ba ako kayang ipaglaban? Matilda, hindi mo ako naintindihan. Ang alin? Ang pagiging duwag mo. Alam mong may anak ka sa sinapupunan ko. Ginawa natin ito kasi mahal natin ang isa't isa. Tapos ngayon, basta mo na lang talikuran. Hindi na raw nagsalita si Pacifico. Inausig man ito ng konsyensya ay wala itong magagawa. Dahil mga magulang nito ang masusunod. Isang tradisyon ng kanilang angka na laging ipagkakasundo sa isang angka ng mayaman. Ang katulad nilang nasa mayamang antas. Nabukasan na hindi na nagpakita kay Matilda si Pacifico. Hanggang sa mabalitaan na lang niya na ikakasal na nga ito ng agaran. Dahil doon ay nawalan na ng pag-asa si Matilda na ilaban pa ang pag-ibig para sa nobyo. Isang bagay lang ang sumagi sa utak nito. Ang magbigti. Kumuha ito ng lubid. Ngunit bago pa man ito tuluyang winasakan ang buhay, isumulat ito sa isang papel. Sinisisi nito ang mga magulang
Dahil kung hindi ang mga ito tutol kay Pacifico, matagal na sana silang naikasal. Lalo na sa tamang edad na ito. Isinusumpa ko ang bahay na ito. Isinusumpa ko ang buong angka na ito. Hindi magkakaroon ng kasiyahan sa bahay na ito. Lahat ng babaeng magmamahal dito, dadana sa paghihirap katulad ko, hanggang sa makapagdesisyon ng mamatay. Ang mensaheng iniwan nito na pinatakan pa nito ng sariwang dugo mula sa sinugatan nitong palad. Kinabahan si Clara nang marinig ang kwentong iyon mula sa biyanan. Lalo pat hindi sila ang unang biktima ng sumpa, kundi ang lola ni Ginang Sonia at kapatid nitong babae. Ang totoo, ko dapat ang gustong bilinan noon ni Papa. Ngunit na ikwento na sa amin ni Mama, kaya natakot ako. Si ate lang ang malakas ang loob, kaya siya at ang asawa niya ang tumira sa mansyon. Binaliwala ko na noon ang kwento, ngunit hindi ko inasahan na mangyari sa ate ko ang ganoon. Kaya ikaw, Clara, umalis ka na dito. Sabi ko naman sa iyo na to, hindi aksidente ang lahat. Totoong tumalab ang sumpa sa mansyon na ito at ayaw mong maniwala. Usig ni Ginang Sonia sa anak. Mama, huwag nga kayong maniwala sa mga ganyan. Nagkataon lamang ito. Saway ni Nato sa ina. Kung nagkataon lang, ilang babae na ba ang nagbuwis ng kanilang buhay sa mismong mansyon na ito? Maniwala ka, Nato. Habang maaga pa, lisanin niyo na ang bahay na ito. Hindi, Mama. Dito lang kami ni Clara. Malaki na si Sarah, ang aming panganay. At masusundan na nga rin siya. Ang mansyon na ito ay mamanahin din nila. At walang kung anong hiwaga ang bumabalot sa mansyon na ito. Giit ni Nato. Walang magawa ang kanyang ina. Matapos i-report at maimbestagahan, ay dinala na sa morgue ang katawan ni Evon. Nagluksa si Nato sa pagwala ng babae sa maikling sandali ay minahal niya. Kahit bawal, kahit iligal. Mas lalo pang lumayo ang loob niya sa asawa. Kung hindi sa responsibilidad niya sa kanilang anak, ay matagal na niya itong hiniwalayan. Masaya sana sila ni Evan. Hindi sana ito nagbigti. Iyon ang sa kanyang utak. Hating gabi nang magising siya dahil sa iyak ng sanggol. Nagtaka siya at napakunot ang noo. Paano nanganak si Clara nang walang tumulong? Nagmadali agad siya na pinuntahan ng asawa. Ngunit nagulat siya nang tila nakalutang ang isang sanggol na balot ng lampin. At may kung sinong kausap si Clara na hindi niya nakikita. Clara, anong ginagawa mo? Bakit hindi mo sinabing manganganak ka na? Ang tanong niya. Hindi ko rin alam kung paano nakapasok si Orion dito. Gayong nilagyan naman ito ng proteksyon ni Lolo Miyok noon. Siguro nawala na ang visa katagalan. Ngunit nagpapasalamat na rin ako kasi lagi akong inalalayan at inaalagaan ni Orion. Kami ng kanyang anak. Huwag kang mag-alala. Tanggap ko nang hindi mo na ako minahal pang muli simula nung nalaman mo ang tungkol sa amin ni Orion. Ayos lang. Noon, inamuhian ko rin si Orion ngunit hindi siya sumuko. Pinadama niya sa akin ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Kaya minahal ko na rin siya. Nilitaan niya ni Clara. Kanina pa siya nakaraos at hindi siya nahirapan dahil sa tulong ng kapangyarihan ni Orion. Walang reaksyon si Nato, ngunit ramdam niya ang biglang pagbigat ng kanyang dibdib. Nagsiselos ba siya? Kung kailan iba na ang tinitibok ng puso ng kanyang asawa, tsaka naman ba siya papagitna? Tinignan niya ang anak ni Clara. Sobrang puti at napakagwapo. Nagmumukha itong dayuhan. Ganon din ba ang mukha ng ama ng batang iyan? Tanong niya. Oo, nasa tabi ko lang siya. Gusto ko rin sanang makita at makilala mo siya bago kami magpaalam sa iyo. Kaso ay ayaw rin niya.
Clara, anong ibig mong sabihin? Anong bago kami lilisan? Aalis ka? Oo, Nato. Doon na ako sa mundo ng mga engkanto, kasama ng aming anak. Kay Orion ko natagpuan ang pagmamahal na walang kondisyon at tunay. Kaya nagpapasalamat ako ng lubos dahil hindi pa huli ang lahat. Magiging masaya pa rin ako sa aking buhay. Litanya pa rin ni Clara. Tila umurong ang dila ni Nato nang marinig iyon. Hindi niya inasahan na marinig iyon mula sa bibig ng asawa. Masyado na pala niyang inilayo ang sarili dito. Ngayon ay tatalikuran na siya nito. At isipin pa lang na hindi na niya makita ang asawa habang buhay, ay sobrang sakit na sa kanyang loob. Kinuha niya ang kamay ng asawa. Pagkatapos ay hinagdan ito at hinawakan ng mahigpit. Clara, mahal ko. Parang awa mo na. Huwag mo kong iwanan. Huwag kang sumama sa kanya. Hindi ka na makabalik pa sa mundo ng mga tao. Gusto mo bang ikulong doon ng habang buhay? Mahal ko na ng sobra si Orion. Kumain na rin ako ng pagkain nila. Kaya sasama na ako kay Orion. Wala nang dahilan para manatili pa ako sa tabi mo, Nato. Alagaan mo na lang ang anak natin. Walang magawa si Nato, kundi umiyak. Naisipan niyang tawagan si Mang Arturo para utusang muli na papuntahin ang albularyo sa kanilang bahay. Naisipan niyang baka may magawa pa sila. Dumating din kaagad ito matapos utusan ni Mang Arturo na pumunta sa mansyon. Hindi alam ni Nato kung anong pag-asa ba ang kanyang maasahan dahil sa tulong ng albularyo. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa albularyo lahat. Boss Nato, bakit parang ang lalim ng problema mo? Tanong ni Lolo Miyak. Kapag po ba nakakain ng pagkain ng mga engkanto ang isang tao, kukunin na po ba sila ng mga elementong iyon? Tanong din ni Nato. Oo, Nato. Walang kahit sino mang albularyo ang makakagamot sa kanila. Yung asawa ko, Lolo Miyak, binuntis na. Dinala pa ng engkanto sa kanilang kaharian. Pinakain ng itim na pagkain. Bakit hindi mo sinabi noon pa ang tungkol dito? Pwede sana hindi nito nagalaw ang asawa mo. Nahihiya akong baka malaman ng iba na ang asawa ko ay nakikiapid sa mga elemento. Anong dapat kong gawin ngayon? Ikaw, anong gusto mo? Patayin natin ang engkantong yan. Pwede ba yun, Lolo Miyok? Pwede naman. Kung ganoon, patayin mo, Lolo Miyok. Hindi siya pwedeng magtagumpay. Galit na wika niya. Hindi na nagkakasaya ng oras ang albularyo. Na mga oras ding iyon ay sinimulan nito ang ritual upang tawagin ang presensya ng elemento. Dahil sa mansyon na ito muling nanahan, ay mabilis nagpakita ito ng tawagin ng matanda. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Orion. Ikaw ang walang hiyang sumira sa pagsasama naming mag-asawa. Magtatanong ka pa ngayon kung anong kailangan namin sa iyo. Patayin ka namin. Galit na wika ni Nato. Isang malakas at makapangyarihang Latin ang inusal ni Lolo Miyok. Kaya walang takas ang engkanto. Hindi ito makakawala sa kinaroroonan nito. Alisin mo ang harang. Paalisin mo ko dito. Sigaw nito. Hindi maaari. Mamamatay ka na. Sigaw ni Nato. Patawarin mo ko. Pero naging masama kayo sa aming mga tao. Gumaganti lamang kami ayon sa batas. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Wika ng matanda. Pagkatapos ay muling umusal ng mas malakas pang kapangyarihan. Nag-uumiyaw sa sakit ang nilalang. Bawat sambit ni Lolo Miyok ng kapangyarihang Latin, unti-unting lumalabas ang usok sa bibig ng engkanto, maging sa mata, ilong at tenga. Hanggang sa unti-unting umaapoy ang buong katawan ng elemento. Nakakakilabot ang iyaw nito. Unti-unting tinutupok ng apoy ang katawan nito.
At iyon ang naabutan ni Clara habang pababa ito ng hagdan. Narinig na to ang hiyaw ng elemento na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Kaya lumabas ito. At ito ang bumungad sa babae. Wag, itigil niyo yan. Sigaw ni Clara. Huli na ang lahat, Clara. Pagka tinutupok na ng apoy ang kalaguyo mong engkanto, maya-maya lang ay magiging itim na abo na lamang siya. Bakit na to? Bakit ayaw mo akong maging masaya? Dahil ginawa mo ring miserable ang buhay ko. Nagsimula lahat sa engkantong iyan. Kaya dapat na siyang mamatay. Anging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Clara nang makitang unti-unti nang naging abo ang elementong kanyang minahal. Wala na ito at lahat ng meron sila ay alaala na lamang. Tuwarin mo ko, Clara. Ginawa ko lahat para punan ang pagkukulang ko. Pero hindi naging sapat. Kasi nagpabuntis ka sa isang engkanto na yan. Nagkasala ka rin. Hinusgahan ba kita? Ayoko nang pag-usapan lahat ng ito, Clara. Pagod na ako. Pagod na rin ako sa buhay na to. Kaya mas mabuti pang matapos na rin ang lahat. Uwi ka nito. Hindi yon tumatak sa isip ni Nato. Ang sa kanya ay masaya siya kasi nakapagiganti siya sa elementong iyan. Hindi man ganoon kasaya, ngunit isang malaking tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Naawa sa kanyang matanda, ngunit sabi nito, ay nakaguhit na daw iyon sa kanyang kapalaran. Kaya kung pinagdadaanan man niya ang bagay na iyon, iyon ay dahil parte ng kanyang paglalakbay. May darating pa na to. Magpakatatag ka lamang. Uwi ka pa nito bago ito tuluyang umalis. Dahil blanko ang kanyang pag-iisip, ay muli na namang dumaan sa kanyang tenga ang sinabi nito. Nang makaalis na ito ng tuluyan ay umakyat na rin siya at dumiretso sa kwarto na kanyang tinatambayan. Ayaw muna niyang makita ang asawa. Magbabangayan lamang sila. Gusto muna niyang mag-relax sa dami ng mga nangyayari na sunod-sunod. Tila nawala na siya ng gana pang lumabas sa mansyon. Gusto na lamang niyang maglasing ng maglasing sa loob ng bahay. Gaano kabigat ang ginawa kong kasalanan? Bakit ako nagdurusa ng ganito ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili habang tinutungga ang alak. Nilunod niya ang sarili at nagpagalasing ng sobra. Kinabukasan na siyang nagising. Napahawak siya ng ulo dahil sa sakit ng dulot ng hangover. Tatawagin sana niya ang katulong para magtimpla ng kape. Ngunit naalala niyang day off wala nito. Kaya siya na ang nagkusang bumangon para magtimpla ng kape. Ngunit bigla niyang naalalang silipin ng asawa at mga bata. Madaling araw pa lang, kaya tiyak na tulog pa ang mga ito. Kaya rin sobrang tahimik sa loob ng kwarto nila. Maingat niyang pinihit ang pinto upang hindi magising ang mag-ina. Ngunit gano'n na lamang ang gulat niya. Nang pagbukas ng pintuan, ay nakita niyang nakabitay sa lubid at wala ng buhay ang kanyang asawa. Halos maistatwa siya sa gulat sa hindi inaasahang tagpo. Clara, Agulgol na sambit niya. anong buhay ba itong tinataha ko? Bakit ganito? Bakit hindi na lang ako ang kukunin mo? Bakit kailangan ko maghirap ng ganito? Sigaw niya. Ganyang tinawagan ng ina para ipaalam dito ang lahat. Ito na rin ang tumawag ng otoridad para mag-imbestiga. Tuluyan na siyang nawala ng gana na mabuhay pa. Ubos na siya. Ayaw na niyang harapin pa ang bukas. Ngunit pinatatag siya ng kanyang anak. Nang makita siya nitong umiiyak, ay nilapitan siya nito. Niyakap at sinibuyang huwag umiyak at dapat maging matatag. Sa edad na 3 taon ay tila nagkaroon na ito ng malawak na pangunawa. Natutulog lang si Mama. Papa, kaya hindi dapat tayo iiyak. Wika ng kanyang anak. Kaya mas lalo pa siyang napaluha.
Kalmado lang ito na tila ba ay maayos lang lahat. Sa pagkakataong iyon ay napagdesisyonan na niyang ibenta ang mansyon. Masyadong madilim ang karanasan ng kanyang napagdaanan sa mansyong iyon. Ibinenta na rin niya maging ang buong asyenda. Gusto niyang lumayo sa lugar na iyon. Sa syudad na siya magbabagong buhay kasama ang anak. At maging ang anak ng engkanto ay mapipilitan siyang buhayin at alagaan ito. Alang-alang sa asawa niya na sa kabila ng lahat ay mahal na mahal pa rin naman sana niya. Kaso ay nagkaroon ng lamat. Ang daming nangyari na sadyang nilalayo silang pareho sa isa't isa. Kaya siguro, hanggang doon na lang talaga ang kanilang pagsasama. Gaano man kasakit ay kailangan niyang tanggapin lahat. Kung naging matapang ang maliit niyang anak, siya pa kaya na ama nito. Walang madaling buhay sa mundo. Gaano man kahirap ang pagdadaanan natin, laging isipin na lahat ng mahirap na pagdadaanan ay may kaakibat na tagumpay na sa tamang panahon ay atin ding makakamtan. At dito ko na tatapusin ang kwento kasi masakit na. Wakas.